Palakpakan. Sablay. Kamusta, paring Andong? Okay naman, Brad. Tagal natin din nagkita. Oo nga, pare. Pare, hulaan ko yung kinanta mo. Kahapon lamang. Alam mo naman, yan yung madalas kong katayin pag tumutugtog tayo dati. The Beatles. Yesterday. Pare, kamusta ka na ngayon? Sa ngayon, walang gig. Pahinga muna kasi nung bago mag-pandemic, tuloy-tuloy ang gig namin. As in every day, every night. Mhm. No. Ayun, pare, pag pwede ka ba muna mag-shoutout, pare muna? Kalimutan ko. Shoutout mo mga tropa mo diyan. Shoutout sa mga kabanda ko sa Turning Point kung buo pa kami. Wala nang gig eh. Hindi ko alam kung buo pa kami. Medyo napirata na yung baista namin pero okay lang. Sasama pa rin naman yan sa amin kung may gig kami. Ayun, sa mga kabanda ko, sa vocalista namin si Will Demiar, sa bassista namin si Tata Abig, si Sam Pagadora, yung drummer namin. Yan. Tsaka yung mga co-office mate ko sa airport, sa employees cafeteria. Yan. And sa commissary, mga cook, mga helper doon, yan, mga katrabaho doon. Yun. Hindi ko na papanggitin isa-isa. Madami sila. Saka sa Hamos Mountaineers, yung mga kagrupo ko. Kaso nga lang medyo wala na, natigil na ako sa pag-akit ng bundok eh. Music na ako ngayon. Bale, may panahon pa naman ulit dyan. Alright, Sir Abang. Kung kaya pa ng tuhod. Kaya pa. So pare, ganito, dahil sabi mo wala kayong gig ngayon. So, sino ba si Sir Andong pag sa bahay lang?
Sa bahay, yun, regular employee ako sa airport as inventory auditor ako ngayon. Then sa admin yun yung hawak ko ngayon sa airport. Then ngayong pandemic kasi nagsara na rin yung yung mga bars na tinutugtugan namin. Mm-hmm. So sa bahay lang, pag may time nagko-cover ako ng mga songs, nakikipag-collab ako sa ibang musician kagaya ni si Roland Mancio. Yan, shoutout sa iyo pre. Oo, yun. Yan. Mancio, ito na, kasama na natin si parang Roland. Yan. Drummer namin siya sa pag nagko-collab kami. Pero medyo matagal nang hindi nasundan yung video namin. Mm-hmm. Ayun pare Roland, alam ko pare talented ka eh. Yung bang talent mo ay saan mo ba minana yan pare? Siguro sa pamilya namin kasi lahat kami mahilig sa music lalo na yung tatay ko. Mm-hmm. Yan. Tsaka nung bata ako, naalala ko, instead na magpabili ako ng laruan, plaka ang pinapabili ko. Ibang klase ka din. Oo, yan. Kasi yung turntable, yun yung madalas kong pinaglalaruan nun. Mm-hmm. Yun. Then yung tatay ko marunong na maggitara. Tonohan ng ng bayan yun eh. Doon sa lugar namin siya yung taga-tono ng gitara ng mga binatilyo doon na nagigitara pag wala sa tono. Sa tatay ko lumalapit yan. Then yun, yung mga kapatid ko tinuruan ko maggitara so marunong na rin sila. Then yung anak ko ngayon, yung babae, panganay ko, ayan, nahilig sa gitara. Marunong din siya maggitara. Wow. Yung bunso, piano naman ng nahiligan. Yun. Yung pare, pinapasa mo pala yung talent mo pasa mo na sa next generation ha. Pero pare, paano ba na-develop yung pagigitara mo? Yan ba pinag-aralan mo talaga sa school o self-study lang ba yan? Actually nung nagsimula akong magkaroon ng interest sa gitara, kasi nung high school ako, hip-hop pa ako nun. Alam mo naman yung di ba yung malapit hip-hop. Yung banata ng hip-hop tsaka metal dati, di ba? So hanggang sa isang beses niyaya ako ng classmate ko manood ng concert ng ng Yano yung natatanda ko. Mm-hmm. Yun. Tapos sabi ko parang masarap maging punk. maging rockista. So yun, nagtry akong humawak ng gitara, nanonood ako sa mga nagiinuman na may gitara, pinapanood ko, nagtatanong ako, anong chords yun, kuya? Makulit pa ako. Buti nga yung generation na to, may YouTube na, di ba? So, may Google. Madali na lang sila makakapag-aral ng gitara, samantalang nung generation natin, hirap. Umasa tayo sa chord chart, sa song hits. Yan. Tsaka tenga-tenga. Yun nga lang, kagandahan yung difference natin sa kanila, medyo magaling tayo sa tenga. Kumbaga, kaya natin kumapa ng mga kanta. Katulad ng mga tinuturuan ko mag-gitara ngayon, mahina sila sa tenga. Kasi, yun, isa rin sa na-develop ko yung pag narinig ko yung kanta, alam ko na yung chords eh. Tipong ganun. Tsaka nasanay na rin ako dahil sa bar na tinutugtugan na, regular kaming tumutugtog dun eh. Pag may mga request, minsan di namin alam yung chords eh, kinakapa na lang namin. Nabilisan lang yun? On the spot yun. Wow. Yan ang malupit na banda talaga. Kasi... Ayun, tapos... Okay, pare. Ayun, tapos nung fourth year high school ako nag-start humawak ng gitara eh. Yung yung sasayaw. Parang alam ko yan. Yun din lang alam ko noon eh. Pa isa-isa. Hanggang sa natuto ko ng yung first song na natutunan ko yung Tag-Ulan ng After Image. Yan, di ba? Yung mga uso nung panahon natin eh. Yan. Pare, tuloy mo yan. Tuloy mo yan. Minsan ka nag-iisa, walang makasama. Sa mundong naghahanap
okay lang. Yan yung unang song na natutunan ko. Hanggang sa kami mga magbabarkada, yun yung Hamos. Yun yung unang banda, naging kabanda ko eh. Pero hindi Hamos yung Hamos kasi ano yun eh. Mountaineering group namin yun. So yung unang banda ko yung pinangalanan naming Agunyas. Bakit Agunyas, pare? Bakit Agunyas? Hindi ko alam kung saan nadampot ng vocalista namin yung term na yun eh, yung word na yun. Ewan ko, parang sa song hits yata. May meaning yun eh, pero hindi ko na matandaan eh. I-google nyo na. Then pinalitan namin ng Earthlings. Uso pa kasi yung Voltes 5 eh, di ba? Earthlings. Yan. So, nagsimula kami sa acoustic lang, tapos ang bass na ginagamit ko noon acoustic lang eh kasi syempre mga walang pera eh. Ng acoustic guitar lang yung ano namin. Tsaka kaya hindi kami tumagal dahil nga wala nga kaming pambili ng gamit. Kumbaga nagkaroon na lang kami ng mga gamit nung nagka-work na kami. High school pa lang kami noon, so wala pa talaga. Oo, naghirap sa gamit. Nangihiram lang kami noon. Kaya nagsimula kami sa lata. Yung lata nilagyan ng payong, yun yung pinaka-skin ng drum. Drummer, wow, drum nyo. Yun. No. Pero kahit nangihiram lang kami ng gamit nun, pag may mga event na may nakikita kaming event na sumasalang kami, hinihiram namin yung gamit nung nakasalang. Pagbaba nila, baka pwede makahiram ng ganun lang kami nun. Kapal na mukha namin nun. May uso pa naman ngayon yan eh. Meron talagang buhay natin eh. Pagulang, manghihiram na naman tayo. Meron naman talagang mababait na mga kasama natin dyan sa music. Nagkapahiram din ng gamit. Tsaka yun, paghilig mo talaga yung isang bagay, matulad na ito, yung gitara. Self-study lang, ma-develop mo yung skill mo eh. Basta continuous lang yung practice. Tuloy-tuloy lang yung pag-research ng paano mo mapapabuti yung di ba, pagtugtog ng gitara, ganun. Nagsimula din ako noon as bassist. Bassista talaga ako. Kasi nung time na yon, walang gustong mag-bass sa namin, sa banda namin. Talagang gitara at drums lang gusto nila, ay nila mag-bass eh, kasi nga pag bassista ka, parang hindi ka pogi eh. Ganun ba? Hindi ka masyadong tunog eh. Kumaga, wala, hindi ka litaw sa pero para sa akin, bass talaga yung nagbibigay ng buhay sa atin. Yun. Maganda rin ang best. Yan ang gusto ko rin yun eh. So parang ganito, so ilan na yung naging banda mo? Katapos ng Earthlings, ilan na naging banda mo? Yung Earthlings, bali na tigil kami noong year 2000. So hanggang sa nag-mountaineering kami 2000 hanggang 2008. So 8 years akong noon, walang banda. Tapos sumali ako sa church as praise and worship. Instrumentalist. Yun. Bassista rin ako doon. So doon ko na-meet yung drummer namin sa Turning Point, tsaka yung bassista namin si Jay, yung nasa Japan. Si Jay Pogi. Yung nakasama rin natin sa Steel Onion dati. So yun, sila yung mga kabanda ko sa church noon. Hanggang sa nagtayo kami ng banda, yun yung pinangalanan naming Salad. Ewan ko rin kung saan kung bakit Salad yung pinangalan. Yun, tapos after nung Salad, habang nasa Salad ako, yun nga, na-invite ako ni Idol Aji. Okay. Adrian. Kasi meron ako dating parang motor parts shop dito sa bahay. Nagigita-gitara ako, nilapitan niya ako. Brad, marunong ka pala mag-gitara. Yeah. Kaya mo bang mag-bass? Ayan. Tapos kinuha niya akong bahista. Pero una, gitarista yung inaalok niya sa akin pwesto sa banda natin sa Steel Onion. Gitarista daw ako, so binigyan niya ako ng 20 songs. Lahat inaral ko ng gitara. Tapos biglang sasabihin na, bahista ka pala. Pero nag-effort ako mag-aral sa gitara, tapos biglang bahista. Alam mo naman, mga galawan ni Paul McCartney, di ba? Malaro yung bass. So, kailangang aralin mo maigi.
Kaya yun, struggle talaga ako nung time na yun. Tapos, may time pa na gusto niya akong pakantahin, si Paul McCartney, kaya yun. Habang nagbe-bass, kumakanta. Although, di ba, kumakanta naman ako nun kahit nagbe-bass. Pero, pili lang yung kanta. Mahirap talaga eh. Yung mabigat nga. So, parang ganun. So, Earthlings ka, nag-Still Onion. Earthlings, Salad. Tapos Still Onion. So, tapos kasunod nun? Yun na yung nabuo na yung yung turning point. May pinag-audition kaming vocalista. Okay. Kumbaga yung nakuha namin vocalista ng turning point. Nung nakita namin, parang parang pipitsugin yung dating. Pero nung pinakanta na namin, lahat kami tulala eh. Narinig mo naman yung boses ni Will, di ba? So, saan niyo siya nakita? Saan niyo nakita si Will? Saan niyo na-discover? Ka-work siya nung drummer namin sa Tri-World. Teacher siya ng gitara. Yung Tri-World, yung tindahan ng mga gitara. So doon namin siya na-meet. Tapos, ayun, nung nawala tayo, nagtayo kami ni Aji ng bagong banda, yun nga, Silya Electrica. Ayun, tapos pero saglit lang din yun. Then, ayun na. Nagtuloy-tuloy na ako sa turning point. Ayan, doon ba sa turning point pare, ikaw ba yung leader ng banda o paano ba? Pagdating sa decision making, dalawa kami nung vocalistang nagdi-decision eh. Pero hindi ko masabing leader ako kasi yun, yung vocalista namin minsan siya yung nagma-manage sa banda namin. Kasi siya yung mas may time eh. Till wala naman siyang work eh. Okay. Business lang siya. So yung ba yung sa turning point, ang mga tinutugtog niyo ba cover song o more on composition kayo? Paano bang dyan? Discarding niyo? Pag may mga production, tumutugtog kami ng original songs. Then nagko-cover din kami. Yun nga kasi nga kami, tumugtog kami, pumuesto kami sa mga bars. Tsaka yung mga events, mga kasal, binyag, birthday, yan. Busy may mga nagpapabook din sa amin. So, yun, napilitan kaming mag-cover na rin. Usually tinutugtog namin puro OPM. Tsaka depende rin sa event eh. Pag kasal, syempre mga love song, di ba? Yun. Mga Stuck on You. Pero pare, ano pa? Ayun. Then, as in talagang nung bandang 2018 yata yun hanggang mag-pandemic, tuloy talagang punong-puno yung schedule namin noon. Na-try na namin, nakatugtog na kami sa ABS-CBN, sa Araneta. Tapos may mga back-to-back kaming mga sikat na banda. Mayonnaise, Itchy Worms, marami. Silent Sanctuary, yan. Pare, doon ba sa mga kino-cover nyo, ano yung madalas request sa inyo o tugtugin nyo? Pwede mo bang itugtugin sa amin naman ngayon yan? Yung madalas request? Madalas, kasi pag, diba, gabi-gabi nga yung gig namin, palaging per song namin. Automatic yun, yung yung tagal na akong hindi tumutugtog Pag automatic na ang Okay lang. Kaya sa akin ang ikaw ay maitangay sa kalayaan. Ligaya tayo na kay mag
palagi naming first. Yun! Parang nanonood rin ako ng live concert. Pero, pare, maliban yan sa mga kina-cover nyo, nakailang kanta na kayo sa composition, kung mayroon man? Yung recorded namin, 6 yata, 6. 6 or 5 yung na-record na namin. Pero marami kaming composition na hindi pa nare-record. Kasi yung vocalista namin ang nagsusulat talaga ng kanta eh. So may mga times pa, may isa pa nga kaming kanta na isang upuan lang eh. Sinulat, then yun. Wow. Buo na agad. Ganun kabilis. Tapos may ano pa nga, may isa pang, yung isang kanta namin yung Di Na Tayo. Kasi nakatambay kami doon sa bahay nila Jay. Nag-aaway sila nung asawa niya. So, nabuo yung kanta dahil lang doon. Ganun ba? Oo. Ganun kalupit sumulat ng kanta yung vocalista namin. Ayun. Tsaka, basta mahilig siya sa love song. Pwede ba sample mo na ng composition mo dyan kung meron? Naalala mo pa? Wala na. Teka. Di ko alam yung lyrics eh. Kung gusto niyo marinig yung mga kanta namin, i-search nyo lang sa YouTube. Meron kami doon, Turning Point Playlist. Okay. Nandun lahat ng original songs namin. Medyo kasi ilang taon na rin kaming hindi nagkikita-kita. Kaya share sa amin yun, pare. Ayun. Ayun, so ikaw ba, mayroon nang nagawang kanta? Kanta, wala eh. More on, nagko-contribute lang ako sa... Okay. Sa music, sa background na. Sa guitar solo, ganyan. So, maliban dun sa talagang experience yun, nakita nyo may nag-aaway na mag-asawa, ano pa yung mga nagbigay ng inspiration sa mga kanta nyo? Karamihan base dun sa buhay ni Will. Yan, kagaya ng yung isang song namin yung tungkol sa kasal kasi pangarap daw niya yun na ikakasal siya. Yun, Here I Am. Yun yung first recorded song namin. So yun yung unang sinulat niya na ni-record namin. Tungkol sa wedding song. Parang pag kinakanta niya yun nakikita niya yung sarili niya dun sa kanta. Ayun. Basta pakinggan niyo sa YouTube, magaganda yung puro love song. May mga mabibigat din kami pero konti lang. 2 lang yata yung mabigat namin, 3. Ganun. So, bali pare ang banda mo ay ano ba kategory ng banda mo? Genre ng banda mo? Alternative siguro. Alternative, okay. Yung ba pare, ano yung mga nagbigay ng influence sa inyo sa banda nyo? Kaya sa amin, Beatles ako eh. Sa inyo ba? Anong nyo? Influence namin na banda? Oo, doon sa... ayun. Creed. Yan, number 1 yung Creed. Okay. Creed. Oo. Kasi kaboses ng vocalista namin, Creed. Tsaka yung John Mayer, yan. Favorite ng vocalista namin yan. Kaya yung mga chords niya, kadalasan, parang doon niya kinukuha yung mga guitar riffs niya. Yeah. John Mayer, Creed, pa. Yun. Pero ikaw, pare, ano naman yung mga sa'yo, mga nagbigay ng influence sa'yo? Syempre, unang-una, Beatles. Yan. Talagang, kumbaga, ganda nga ng timing na napasama ako sa Still On You kasi talagang hilig ko ang Beatles eh. Nagkataon. Simula nung bata pa ako, Beatles na talaga. Tsaka, karamihan foreign eh. Sa OPM kasi, hindi talaga ako mahilig dati makinig ng OPM eh. Parang lately ko na lang sila pinapakinggan kasi gawa nga nung sa bar, yung mga request more on OPM. So, yun. Hiligan ko na rin. Pero, yun. Tsaka ako nun, mga music ko talaga puro heavy metal.
Tsaka Thrash. Metallica, yan, Megadeth, yan. Anthrax, yung paborito ko. Malupit Pwede sample lang Metallica dyan? Yun. Yun na lang. Intro voice tayo eh. Intro voice. So, parang sa mga paborito mong mga banda, meron ka ba mga collection, mga stickers, o ano mga meron dyan, mga CDs, ano mga meron ka dyan sa bahay mo? Hindi na kasi uso ngayon yung CDs eh. Hmm. Puro na-download na eh. So, kumpleto ako ng ng album ng Metallica, yan, Megadeth. Okay. Paborito ko. Tsaka yung Avenged Sevenfold yan. Paborito ko rin yan. Beatles yan. John Lennon album. Yan. Tapos sa damit yan. Beatles forever. Metallica, yung bumibili rin ako ng mga t-shirt na ganyan. Ayun sa mga banda mo na naging kagrupo mo noon, meron bang nagkasabay? Nagkasabay yung Celia Electrica tsaka yung Turning Point. Kasi nung time natin sa Steel Onion, wala pa akong banda noon. So nung nagkasabay yung pare, hindi ka ba nahirapan mag-adjust o dahil magkaiba o paano ang genre nila? Ang kagandahan lang nung sa Celia Electrica, yung bahista, siya rin yung bahista namin sa Turning Point eh. Okay. Kaya at saka hindi pa kami masyadong naggigig nun sa mga bar. Kukunti pa lang schedule namin nun. Nung nawala na yung Celia Electrica, yun, doon na dumagsa yung bookings namin sa Turning Point. Okay, so naging turning point talaga yung naging focus ng career mo sa music hanggang ngayon. Ayun pare. So ano naman yung mga unforgettable experience mo habang nag-gig kayo, tumutugtog kayo? Ano yung mga eksena na hindi mo makakalimutan sa mga fans o sa grupo mo? Experience. Yung yung sa sobrang kaba, nawala, hindi ko na alam yung kasunod na chords. Alam mo yung gano'n? Mahirap yun Oo. Kasi kailangan talaga bago kami sumalang, kailangan prepared ka eh. Nung time na yon, na-late ako. So nagmamadali akong umakyat ng syempre, mamadali ka mag-setup. Tapos biglang sasabihin sa akin, pre, kantahan mo muna, may request. Hindi pa ako handa nun. Impronto. Lutang ako, buti nasa loko ng bahista namin. Gano'n naman ang namin. Pag nakalimot kami ng lyrics or ng chords, may sumasalo agad sa amin. Yung bahista namin yung malupit yun. Malupit sumalo yun eh. Yan ang malupit. Yung ba pag magagaling mga kasama mo, wala bang selosan sa grupo? Halimbawa, magaling mag-gitara to, kailan galingan ko rin mag-bass, parang gano'n. Walang gano'n. Walang sapawan? Wala eh. Wala akong nakikitang gano'n sa amin. Kasi talagang may kanya-kanyang role kami sa banda eh. Kung mga siloso kami, sigurado ako yung unang magsiselo sa vocalist. Ang ganda kasi ng boses eh. Tsaka teacher siya sa gitara eh, kaya magaling din siya, mabilis ang kamay niya. Ako parang kailan ko lang nahiligang maging lead guitarist sa isang banda eh. Bahista naman talaga ako. Nagkataon lang kasi yung bahista namin sa Turning Point, mas magaling sa akin. Kaya siya na lang. Pinasa mo lang doon. Ikaw na mag-bass. Ikaw na mag-bass. Mas magaling ka sa akin eh. Nung wala pa yun, nung si Jay pa yung bahista namin nun. Parehas kaming bahista eh. Nagpapalitan kami. Diba, sa first set, ako muna mag-bass, siya mag-gitara, then magpapalit kami. Hanggang sa yun, nag-decide ako na stick tayo sa isang instrumento. Kung bahista ka. Kung gitarista ako, gitarista lang ako. Kasi ang hirap eh, dahil pag nagpapalit-palit kami, parehas mong aaralin yung bass tsaka yung gitara eh. Tama. Nung kanta. Kaya yung sabi ko mahirap.
Pagdating naman pare sa mga fans, ano naman ang experience mo sa mga fans, mga nanonood? Yun, marami kaming naging kaibigan diyan sa bar, yung mga nagiging regular customer namin. Isuki nyo. Oo. Kasi parang madalas din kaming i-request eh. Pag may mga big events sa bar, shoutout nga pala sa Central tsaka sa Tides Barbecue Grill, wala na eh, sarado na. Pero labang siya sa magbubukas. hindi ko alam, parang nagpalit na yata ng pangalan eh. Okay. Wala na akong balita eh. Yan, laking tulong sa, laki ng naibigay na memory sa amin yan ng banda namin, yung bar na yan. So pag may mga big events sila, kami madalas na na kinukuha. Ayun, paring Andong, yung bang musika pare ay ito ba binago ng musika ang buhay mo? And then naging impact nito sa buhay mo, sa sarili mo nga, sa kaibigan mo, sa pamilya mo pare? Yung music kasi, kumbaga, yan yung takbuhan ko pag may stress ako, may problema. Nakakawala ng stress yan tsaka problema at samantala. Tsaka yun, bumabata tayo sa music mismo. Oo, yan. Then sa pamilya, ano ba? Yung mga anak mo, naging musician din ba? Oo, yun. Kumbaga naipasa ko sa kanila yung talent sa music. Yun. Sana nga dumating yung araw na sila naman yung pinapanood ko sa stage. Alam mo naman yung pamilya ko pre, 'di ba? Suportado ko kahit nung di ba? Sumasama sa mga gigs natin. Lilit pa sila, nakikita ko na yan doon sa atin. Oo. Ilang taon na ba yung panganay mo? 15. Oh, 15. 15 na. So, teenager plus mga 9 or 10. Nakikita ko na sila noon. 8 years old yata sila noon. Babata pa nila. Malapit na yan. Magko-concert na rin yan. Suportado ko naman sila eh. Papamana ko yung mga gamit ko. Ngayon, si Daddy. Ayun pare, tuloy mo lang pare. Yun, sa pagbabanda ko, marami akong nakilala. Ikakilala tayo. Maraming, karoon ako ng maraming kaibigan. Kaya minsan, hindi ko namamalayan, naglalakad ako, may bumabati na lang sa akin. Yung pala, regular guest namin sa bar, ganyan. Then, mga dating nakaka-jammy. Ayan, marami. Saka yung mga memories na, diba, pinagsamahan. Iba-iba din, Oo. Mga nakakasama nating banda. Yan. Ayun. So pare, halimbawa, meron kayo nakakasabay ng mga bata-bata, ng mga banda. Anong pakiramdam nun? Pag may makasabay kayong mga mas bata sa inyo, anong naiisip mo? Papasikat ka ba o yaan mo na silang mag-enjoy mo na? Paano ba? Ganun. Inobserbahan din namin pag may nakikita kaming mali sa ginagawa nila, kinaguide namin. Yan, syempre para mas gumaling pa sila dating ng araw niya. Yun. Tsaka pag may nagtatanong sa amin na mga kabataang nagbabanda, lalo na pag yung mga nagsisimula pa lang, pag nagtatanong, kumbaga hindi namin inaangasan. Tinuturo namin yung tama. Yun, si Sir Andong, isang musikero. Ayun pare, paano ba nire-ready ang sarili mo kapag nag-gig kayo? Yung mga seremonyas ka bang ginagawa? Ang kailangan lang maaga ka dumating sa gig. Kasi pag late ka, ay andun yung akit ka ng stage na pawisan. Tapos minsan nakakalimot ka sa mga chords kasi nga pagod ka eh. Mas maganda yung maaga kang dadating sa gigs, sa event, para nakapagpahinga ka, mare-relax yung utak mo, fresh pag-akyat mo. Pati sa boses, makakapag
Kasi hindi naman kami basta lang sasalang sa mic eh. Yung din natutunan ko sa vocalista namin, ano pa kami, vocal exercise pa kami yan sa likod ng stage. Kagaya kanina, kumanta ako, hindi ako vocal exercise, kaya inuubo pa ako. Kaya sablay-sablay. Ayun, so ayun pare. So maliban diyan, napansin ko kasi, 'di ba? Kausapan natin, talagang bass yung forte mo. Ano yung unang kanta na natutunan mo sa pag-bass, pare? Sa bass, unang kanta. Kung maalala mo lang. Yung kasi nung una ako nagbanda, diba, yun nga yung first time ko naging bassist. Yung kanta ng live. And to love. Okay. God. Yun. Yun ang bass mo. Ano ba title nun? Selling the Drama. Selling the Drama. Maganda yan. Gusto ko rin yun. Tsaka yung sa Nirvana pala, yung The Man Who Sold the World. Yan yung mga yan yung mga lineup namin dati. Pwede ba sample mo na dyan ulit? Okay lang? Sa bass? Hindi na. Kahit hindi na bass. Kahit isang buong kanta na gusto mo tutuloy. Ibang kanta. Ayun, sige yung original namin. Although hindi ako yung kumanta, kaya pagpasensyahan yun yung boses. Try ko. Pakinggan natin yan. Ito yung original song namin, Dreaming of You Tonight. Alright. Restless heart, keep on moving. Guiding light, keep on shining. You are the one that's keeping me believe in love. You are the reason why I keep on holding on. 'Cause I'm dreaming of you tonight. I know the world is watching, telling you how much I care. I've been dreaming of you tonight, and I know the world is watching, telling you how much I care.
song na yun, record namin yan sa Banana Rising. Wow, alam ko yan Banana Rising Studio. Naka-LSS yung kanta mo And I'm driven to you tonight. Yung kinuha, And the world is watching. Yan yung song na kinuha sa amin yung sinali kami sa compilation album ni Bongski. Bongski Cervantes yan. Ganda pare. Ganda. Ayun. Ayun pare. So ano yung mga kung may napapansin ka ba ng mga fans ngayon pare? Meron bang pinag-iba? Ngayon? Nung panahon natin, 90s. Yung dati hindi naman ako masyadong exposed sa sa stage ngayon lang medyo na-expose. Dati sa ngayon. Dati ay yung ngayon hindi na ganun ka-click yung natin, mga tugtog natin, yung mga 90s. More on madalas nga nire-request yung mga Mundo, Fourth Spades, yung mga ganong kanta. Okay. And kumbaga ibang-iba talaga dati. Dati kasi simpleng kanta lang, nag-enjoy na yung yung crowd. Ngayon, wala na. Ibang-iba na talaga. Yan ang napapansin mo. Saan naman pare yung sikreto nyo para yung halimbawa nagigig kayo, tumutugtog kayo, para maging alive yung audience nyo, ano naman ang ginagawa ng grupo? Meron bang kakaibang ginagawa? Yung kasi kakaiba yung yung dating ng vocalista namin Basta pag bigkas pa lang niya ng kanta, nakukuha niya na agad yung attention ng mga guests namin sa bar. Yan. Maganda talaga boses Ayun. Wala naman kaming masyadong ginagawa na yung exhibition para lang makuha namin yung crowd. Wala naman. Basta makuha ayun, pag gusto namin kunin yung crowd, tumutugtog kami ng yung Eraserheads madalas. Yan yung malakas kumuha ng ng crowd. Pero pag hindi kasi nila alam yung kanta, syempre hindi ka papansinin Pag-iinuman lang yan sila diyan. Kwentuhan, kumbaga hindi sila sasabay sa inyo. Tama. Yun, pag napapansin naming matamlay yung crowd, hindi kami pinapansin, naya lang kami kumanta. Yan, nag-iisip kami ng mga kanta na yung papatok katulad na yung Eraserhead, yung Alapaap yan. Daming sumasabay niyan. Naka-ready na yan. Oo. Okay. Tsaka yung pangkuha namin ng crowd nun, yung Babaero, yung kanta ni ni Randy Santiago. Kasama pa sa lineup yan yan. Ayos. Ayun pare. So, diba nasa stage kayo? Meron ka bang paboritong riff na tinatawag nila? Na pag hawak mo ng gitara, yung kagad yung strum mo, kinakaskas mo. Meron bang ganun sa'yo? Madalas pag nagtotono ko, yan. Pag nagwa-warm up, Hotel California lang. Okay. Sample nga dyan ng Hotel California mo. Naka-acoustic ako Sige, ayos lang yan.
Hirap sa acoustic. Anga. Hirap. Matigas eh. Walang pupas talaga, pare. Yung ba yung pag-lead mo, pare, ay paano matutunan yan? Ikaw ba nagka-tablature o pinapakinggan mo na yung pag-adlib mo? YouTube. YouTube na ngayon. Pero dati? Tab. Bumibili pa kami sa sa Crush the Cherry. Sa Port State may nabibili na isi-Xerox nila yung meron doon sa Port State. Yung tablature. Yun. Yun, dati nagbabasa lang ng tab. Tapos nung nauso yung YouTube, doon ko na lang YouTube na lang talaga para perfect na perfect. Tutorial. Marami naman sa YouTube eh. So mga ilan? Yung iba, tenga lang. Tenga. Pag wala sa YouTube, tinitenga ko na lang. Hindi nga lang siya ganun ka-accurate pero okay na. Okay na. So mga ilang oras siya, pare? Pag mga walang tab, walang YouTube, mga ilang oras mo pinapakinggan? Kinakabisado ko muna yung yung tunog niya. Then tsaka ko i-apply sa gitara. Okay. Tapos minsan ina-apply ko kaagad, tinitenga ko muna, then check ko sa YouTube kung tama yung ginagawa ko. Ayun, ganun. Okay. So parang yung ba sa pagka-practice nyo, sa studio ba kaagad kayo nagpa-practice o kayo nagkita-kita o sa bahay pa lang binubuo nyo ng mga kanta nyo bago kayo mag-practice? Mga kabanda ko, tamad mag-practice yan. Pero ginagawa namin ganun, kanya-kanyang siprahan muna. Okay. Kasi kung didiretso kami sa studio, sayang yung oras eh. Magkano rin ang bayad sa studio, di ba? Magkano na ba ngayon? Almal na rin, Huling practice namin, 250 yata. 250, okay. Ayun, hanggang sa nung nagkaroon naman na kami ng sarili naming gamit, dito na lang sa bahay, sa bakuran, diyan lang kami nagpa-practice. Acoustic lang. At saka na namin i-apply sa full band. Okay. So pagdating sa full band, tuloy-tuloy lang yan, bagsakan na yun. Oo. Okay. So mga ilang kanta para sa isang practicean nyo? Nagla-line up kami siguro ng mga tsaka sa ngayon, sa tagal na rin namin kasi nung na tumutugtog, parang konting practice na lang ginagawa namin eh. Kabisado na namin eh. Kasi may mga line up na kayo, no? May line up na. Pero nung nag-uumpisa pa lang kami, 10. Parang katulad sa atin yata, 20 dati. Binibigay sa akin ni Archie. Dami. 25 yung pare, 25. Ay, 25 ba? Ay, teka, nawala. Parang gano'n. Check, nawala. Ayos lang, meron. Ayan. Ayun, ganun. 25. Kaya nga nung kinuha ko ni Aji, di ba sabi niya, gitarista ako. Tapos binigyan ako ng 20 na kanta. 1 linggo. Tapos sabay biglang text, bayista ka pre, bayista. Hindi ko alam gagawin ko nun eh. Iba klase din si Sir Aji. Sir Aji The Woods. Shoutout dyan ka Sir Aji The Woods. Kailan lang gig nyo pare? Kailan lang gig nyo ni Aji? Hindi, lang yun. Parang birthday lang yun. Sa bakuran lang. Okay. At least magkikita ulit kayo. Na-invite lang kami ni Jay Sar. Naman, si Jay Sar naman. Wala. Paring Andong, ganito. So pag halimbawa, makakompleto ulit kayo, magkaroon bagong gig, paano kayo kontakin ng mga gusto ng mga tao, mga fans nyo, halimbawa, na hanapin kayo, tumugtog sa mga part yun? Sino ba ang contact person nyo? Si Will Demiar. Yan. Usually kinokontak kami sa Facebook page namin, Turning Point. Okay. PH.
Doon na namin hahanapin yung page mo. Nandun naman yung cellphone number niya. Siya yung madalas nakikipag-usap sa kanila, ipag-deal. Kasi pag ako ang kinausap nila, tapos na ipagtawaran sa presyo, hindi ako humihindi. Pag sinabing ganito lang kaya namin, napapa-oo ko. Hindi ka tulad ni Miller, kaya niya makipag-negotiate. Dapat talaga, meron talaga manage. Pare. So maliban pare sa trabaho, sa music, ano pang ginagawa mo? Ikaw ba tuloy-tuloy pa ng mountaineers mo or paano pa? Ano bang ibang ginagawa mo pa? Wala na, matagal na yung mountaineering ko kasi nga hindi na kaya ng tuhod eh. Tsaka syempre tumatanda na tayo. Lalo na ngayon na diagnose na may diabetes kaya diet talaga. Oo, limited na yung ginagawa. Madali na ako mapagod eh. Tsaka yun din yung reason kung bakit hindi na ako ngayon pumipwesto sa bar. Bawal na magpuyat. Pero kung ano naman, magal matapos. Kung may occasional siguro pag wag naman yung gabi-gabi na katulad ng dati. Dati kasi busy talaga. Papasok ako ng alas 8 sa work, uwi ako ng alas 5. Then pag uwi ko, magbibihis lang ako, magpapalit lang ako ng damit. Takbo na kami sa bar. Tapos uwi kami alas 3 sa madaling araw. Tutulog ako ng 2 oras, 3 oras. Pasok na naman. Araw-araw yun. Kakapagod. Pero enjoy naman ng katawang. Yun nga lang talaga kalaban. Puyat sa katawan natin talaga. Yun nga, nung nagka-pandemic, bigla akong siningil. Naglabasan yung mga sakit ko. Kasi nga nawala na yung yung routine mo eh. Oo, naputol eh. Naputol, no. Ayun, parang Ronald, medyo mahaba na usapan natin. Pare, pwede ba maka-request ng isa na lang? Bago tayo magtapos. Ang kanta. Yan, paborito mong tugtugin kung mayroon man dyan na naka-line up sa'yo. Yeah, check natin wala na talaga akong practice. Ngayon lang talaga akong humawak ng gitara ulit. Mga matagal na nga talaga. Sige, ito na lang. Pwede ba kalahati lang? No problema. Ito, favorite ko kasi itong song na to. Yan, sige. Alam mo ba ito? Alam ko yan, napisahan mo na. Alam ko yan. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring when I'm gone? And when I'm gone, will you take out all the photographs? Maybe spend a moment in the past when I'm gone. Will you miss me in the night? Will you reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new, just for a moment. I'm still holding you, and even when I'm far away, dreams will stay, and someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me. Ay, tuloy mo. When I'm gone. Tuloy mo pa rin. Ganda. I've been thinking about you constantly, 'cause you're locked inside memory from now on. And I know that we said we needed time apart,
but your love keeps pulling at my heart, pulling strong. You lose me in the night, with your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chased our fantasies, love will bring it back to me. Sometimes I wanna run to you like lovers do when love is new. Just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chase a fantasy, love will bring it back to me. Nakakabulol. Yung mga ganyan ang line-up namin, yung mga old song. Parang kaganda ng mga line-up nyo. Yun! Sir Roland Santong Domingo. Pare. So pare, ito, ano naman pare mag-advise mo sa mga bagong simul na banda at mga kabataan ngayon na gusto rin tumugtog na may mga talent sa musika? Sa mga nagsisimulang magbanda, yun, maglaan lang kayo ng importante yung practice. Yan. Tsaka yung kailangan yung chemistry nyo mga intact. Hindi pwede kasi yung iba-iba yung yung importante rin yun. Kailangan pare-pareho kayo ng mga genre. Kasi pag magkakaiba, minsan labo-labo yung nangyayari. Tsaka yung, syempre, di ba pag magkakaiba, halimbawa may niline up yung kabanda mo na gantong song, hindi mo trip. Doon na nagkakaproblema. Tatamarin kang tugtugin kasi hindi mo trip. So, yun. Importante talaga pare-parehas kayo ng hilig sa genre. Yan. So, yun, practice. Tapos, kumbaga, yung kabanda mo, ituring mo na hindi lang basta kabanda. Ituring mong kapatid, kaibigan. Importante yan. Para talagang mas maganda kasi yung close na close kayo sa isa't isa. No, yun yung sikreto, pare. Para magtagal yung banda. Ayun, paring Andong. Ano pa? Meron ka bang sasabihin? O shout out sa mga kaibigan mo dyan? Ayun, wala na. Shout out. Si Jaysar ba? Magtampo eh. Jaysar shout out. Si Jaysar. Pare, ikaw sunod Ready mo na yung Zoom mo dyan. Wala na. Hindi na siya active sa music eh. Ganun ba? Sige, may time. Baga kalawang na siya eh. Minsan naka-jamming ko siya. Ang dami ng sumasablay na. Tsaka nagpalit kasi siya ng ng hawak eh. Kaya nagpahista siya ngayon. Okay. Ayun, sayang eh. Magaling siya mag-gitara eh. Tapos, malupit yun. Idol ko yun eh. Wala. Mga tropa dyan, mga fans ng Turning Point. Yan, inimbitahan ko kayong
mag-subscribe at manood ng Global Nurse TV YouTube channel netong malupit na bokalista namin dati si Sir Richard Logro. Yo. Bali, share natin yan, pre. Mag-invite tayo. Palawakin natin tong channel mo. Okay to. Okay lang ba maibitahan din ang mga kabanda mo sa Turning Point pagdating ng araw? Pwede. Yung bokalista namin, yung bita mo yun, sige. Marami kang makukuha doon. Hanapin ko yan sa Facebook. Sir Will. Sige pa. Basta i-share ko na lang sa'yo. Sige, para mahanap ko siya sa Facebook. Yun. Pare Andong, maraming salamat Pare, saludo ako sa'yo at binigyan mo kami ng time. Maraming salamat din. RCV. Iba pala yung feeling ng interview. First time. Iba. Nakakablanko. Kahit no mga time na ini-interview kami sa radyo, nag-guesting kami sa radyo, nabablanko rin ako. Pare, masanay ka rin. Okay, buti na lang hindi live. Ayun pare, maraming salamat at alam ko gabi na dyan pahinga ka na rin. Okay, sige, thank you rin. Sige pare, kita-kits tayo. Okay, good luck. Luck sa'yo dyan, ingat. Ingat din kayo dyan pare, pagaling ka dyan sa iyong kagapuhan.